So, good morning mga kapigmate. May nagtatanong sa atin na isa nating subscriber kay Sir Romel. So, nagtatanong po siya ng sukat, dimension daw po ng ating 3-in-1 na kulungan. So, ito yung tinatanong niya. Na-vlog na natin yan dati, pero ulitin natin yan ngayon. So, makikita nyo kung gaano kalawak yung para sa mga piglet, gaano kalaki yung para sa inahin. Yan, kabilaan yung lawak para sa mga piglet. So papakita ko po sa inyo ang sukat niyan para malinawan po kayo. So, ang haba nito mga kapigmate, galing dito, papunta doon, 7 feet po yan. Ganon din yung inahin. Galing dito sa ulo niya hanggang doon, 7 feet. Basta 7 feet po ang haba niyan. Tapos, dito sa pinaglalagyan ng plastic matting mga kapigmate, dito, 2 feet po ito mga kapigmate. 2 feet ang haba niya. Ayan, 2 feet po. So, ayan, 2 feet po siya mga kapigmate. Tapos, dito rin naman sa, dito sa muna tayo ng inahin, yung sa flooring ng inahin mga kapigmate dito, simula dito hanggang dito, yan, dito sa pinakakatayuan ng inahin natin ay 4 feet po mga kapigmate. 4 feet, sorry. 3 feet po mga kapigmate. Yan. So 3 feet po siya. Ito mga kapigmate, so 3 feet po siya. Dito siya nakaano sa 3 feet. Pero yung luang nitong nasa niya mga kapigmate, yung pinaka cage ng inahin, yung pinakulungan ng inahin mga kapigmate, ito po ay 2 feet lang. Yan. 2 feet lang po siya. Yan, kita nyo ba? So yan, 2 feet lang po siya mga kapigmate. Pero yung kanyang flooring, simula dito hanggang dito, 3 feet po yan. Tapos dito naman sa kabila, ganun din mga kapigmate, 2 feet lang po ito. Yan. 2 feet. 2 feet siya mga kapigmates. Ang total po ng haba nito, 2 feet, 3 feet, 2 feet. Ang total po ay 7 feet po mga kapigmates. 7 by 7 feet. 7 yung haba, 7 feet yung haba, 7 feet yung kanyang kanyang luwang. Sa taas naman ito mga kapigmate, para dito sa piglet mga kapigmate, ang taas nito galing dito sa plastic matting natin. Ang sukat niya po ay 50 cm lang mga kapigmate. So yan, 50 cm lang po. Tapos ito po ay bolted siya. Yan, naka-bolt siya. Pwede niyo siyang tanggalin anytime. Tapos sa sukat naman ng ating plastic matting mga kapigmate, kuha lang tayo ng sample ha. Wait nyo ako dyan. Kuha tayo ng sample. May isang plastic matting. So ito yung plastic matting natin mga kapigmate. Yan. Ito, yung sample na plastic matting natin. So, ang sukat ng plastic matting natin ay 1 feet. Ito nyo. 1 feet po by 1 feet by 3 feet. Yan po. 1 feet by 3 feet po yung plastic matting natin. Na sakto po yung 4 na straight doon. Pero may isa po tayong nakatagilid dito sa dulo. Dito sa side na to. Dito. Nakatagilid po isa. Yan. Nagsabi natin na nagputol po tayo ng isa para sumakto lang yung sukat o yung paglalagyan natin. Yan mga kapigmate yung 3-in-1 natin. So ito na yung natin, sabihin natin mga kapigmate para malinawan kayo. Ito yung setup ng 3-in-1. So ito na yung pagkumpleto. Pag yung nagpapanak yung nagpapadede yung inahin. So yan, kompleto yung setup na yan mga kapigmate. Pero pag wala namang anak yung mga inahin mga pigmate, sabihin natin mga buntis lang. So ito lang sila. Yan. Ganyan lang oh. Tanggal yung nasa gilid nila, di ba? Yan. Oh, ito para mas malinaw. Yan, ganyan lang mga kapigmate. Yan, nakasingle lang siya. Tapos pag naman mga kapigmate, pag wala naman sabihin natin na pag nagwalay na, so ganito nang ginagawa natin. So ito, pasensya na, makahalat pa. Pinaglagyan ko muna ng mga sako. Yan, ganito. Pwedeng ganito mga kapigmate. Ito, pwede nyo gawin dito. Yan, ito, 2 feet lang, tapos nilarangan ko lang dito sa gilid. Ito minsan, dito ko nilalagay yung piglet natin. Yan, diyan ko nilalagay mga kapigmate. Ganyan lang kalaki. 2 feet, 2 feet yung lapad niya. Yung haba niya naman ay 7 feet. So, ganyan. Pwede tayo mag-setup ng ganyan para lagayin ng bake. At pwede rin yung ganito. Yan. Ito, hindi ito magkasintaas kasi ito yung unang plano namin. Kaya lang,
sablay kasi malalaki to, saka napakabigat. Ito yung pangalawang plano namin. Yan, dito po sumakto yan. So ang haba naman ito mga kapigmate, kasya dito yung kahit benting piglet. Yan. Kaya lang, yung saktuhan lang yung makakagalaw pa sila. Ang lapad naman ito, pag pinagsama nyo nung ganito, pinagdikit nyo mga kapigmate, 4 feet. 4 feet ang lapad, ang haba naman po ay 7 feet. Yan po. Yan po yung ating 3-in-1 natin na stating pen na pwede po siyang stating pen lang, pwedeng borrowing pen, pwedeng nursery pen. So yun po. Kaya ko po siya natawag na 3-in-1. So sa taas naman ito mga kapig, ito kasi may taas din naman to eh. So galing sa flooring mga kapigmate, yan. 9 inches sa taas. Galing dito sa baba lang pala. Ito may sapatos pa yung mga kapigmate. Kaya nilagyan to ng kahoy dito sa ilalim para hindi magasgas yung semento. So ito magkasing taas lang yung paa nila para pag tinanggal walang problema. So ito na nga po pala yung ating piglet na 9-day-old na mga piglet. Yan. Check natin kung malakas pang gatas ng inahin. So 9-day-old natin na piglet yan. Yan. Check natin. Pag tumayo yung inahin na hindi pa tapos dumede o wala pang naalis na biik, ibig sabihin kulang na yung gatas ng inahin. Pero pag may umalis na biik, yung kagaya umalis na yung biik, hindi pa tapos magpadede yung inahin, ibig sabihin malakas yung gatas ng inahin natin. Hindi pa natin kailangan magdagdag ng pagkain. Yan. So sa 9-day natin na 9-day-old na piglet natin mga kapigmate, ang dami pa ng pakain natin diyan. Ay naka-stock po tayo diyan ng 3 kilo mga kapigmate per day sa kain ng inahin. So hindi pa tayo nagdadagdag kasi okay pa. So pag maslo nyo yan, dumedede silang lahat. Pag may nakita kayong umalis diyan. So ganyan mga kapigmate, yung hindi masyado ubok na dede ng inahin mga kapigmate. Yan po ay tama lang. Tama lang po yan, huwag yung bukol na bukol. Ayan. Check natin kung tatayo agad ang inahin. Kung pag tumayo agad yung inahin at wala pang naalis sa kanila, ibig sabihin mahina na yung gatas ng inahin. Pero pag may umalis na piglet at hindi pa taso padede yung inahin natin, ibig sabihin malakas pa po yung gatas ng inahin natin. Ang uso nila ay mga gatas pa sa uso. Ay papansin yung tagal magpadede ng inahin. Wala pang buwelo yan mga pigmate. Hindi pa bumaybelo yung inahin. Pag bumelo yan, makikita niyo dyan kung gaano kalakas yung gatas ng inahin. Yun, yung isa umalis na. Bumalik. Ibig sabihin, hindi pa nakakabuelo yung inahin. Kailangan pag umalis yung biik, kailangan hindi na babalik. Umalis na yung isa, sumampa na.
So napakatagal pa rin talaga magpadede ng inay natin. Diretso pa. Sa kanya mga ka-pigmate, kung mapapansin yung dede ng mga piglet, hindi tuloy-tuloy. Ibig sabihin hindi pa bumibelo yung inahin natin na mag-produce ng gatas. Pero napag-produce na siya, pero dire-diretso pa rin. Bebelo pa yan. Sabi, uminom na yung isa. Klaseng tapos na nga nakabelo na to kanina kasi itong isa nagala-gala na lang. Pag ganyan pagala-gala na lang, sabihin busog na siya. Papansin nyo, diretso pa rin padede ng inahin. So maganda po ang katawan nila, mga bilog na bilog pero hindi kalakihan. So kasi 9 days pa lang yan mga ka-pigmate. Sa 9 days na to mga ka-pigmate, na para sa akin maliit sila para sa 9 days kumpara doon sa mga nauna kong alagang piglet. Isa umihinaw. So mukhang tapos na nga mga ka-pigmate, tapos na mag-produce ng gatas ang inay. Parang to mga piglet na to ay nananaid na lang mga ka-pigmate. Pero isa oh, nilalaro na lang yung kanyang mama. Yun, umalis na rin yung isa. O, tatlo na umalis mga ka-pigmate. O, pag ganyan mga ka-pigmate, maganda at malakas yung gatas ng inahin nyo. Mapapansin nyo, hindi pa natayo yung inahin natin. Mga piglet, diretso pa rin. So may tulog na, ayan na. Tulog na, laglag ng ulo. Ayan. Sa iba, mga naglalaro na. Ito, napakalit nitong isang to. Yun o, kalahati lang siya nung isa. Mapapansin nyo. Pero kahit malit siya, bilugan din mga kapigmate. So ayan. So isa, may umalis na naman. Inom ulit ng tubig. Kaya napakahalaga mga pigmate na lagi may tubig yung mga baboy natin kahit piglet pa yan. Kailangan lagi may tubig. Lublob ng paa, higop, tulog. Ayan. Yung isa doon na naglublob na, naglublob na sa tubigan. Kaya dapat din sa ganyan mga tubigan na open lang siya, kailangan laging papalitan natin ng tubig. Ano? Lumublob na siya. Nilalasap. Yung isa lulublob din yun, lumublob na rin. Lumublob na. Iba, habang dumedede yung iba, nakapagpalamig na yung dalawa. Okay, balik ulit. Yan, dede ulit sila mga kapigmate. Ayan. So, yun lang mga kapigmate. So, mukhang matagal pa to bago mataas ang padede itong inahin natin.